nagadepende rin dyan sa may community. Ang community ako sara sa mga importante nga mga kung sa pagkaata ingredient nga panakit sa pag-promote kag pag-preserve kang aton nga environment. Ecotourism helps in sustaining the development of the country as it aims to protect our natural resources, nag-protektar kita ang ating natural resources, on which the ecotourism industry depends. Ecotourism aims to minimize impact, build environmental and cultural awareness and respect, provide positive experience for both visitors and hosts, provide direct beneficial benefits for conservation, provide financial benefits and empowerment for local people, and raise sensitivity to host countries' political, environmental, and social climate. Ecotourism is tourism involving travel to areas of natural or ecological interest, typically under the guidance of a naturalist for the purpose of observing wildlife and learning about the environment. Why? Okay, one question. Mano abing ang gibuel natin ang barangay Aluhipan, ang barangay Flores, ang barangay Malalisan, manaw of all barangays na sa may Kulasi, manaw tatlo ka barangay sanay gintawan natin ka consideration and focus. It's because sa reason nga sa inyong mga barangay region mismo makit-an rin dekat-dekat ang mga possible nga mga tourist attractions or tourism-related activities. Example, Malalisan Island, it's not just an island. Pwede ikaw kasaka sa may bukid, pwede ikaw kaligo sa baybay, pwede ikaw ka-snorkeling, pwede ikaw nagto makaboating, duro-duro ikaw di activities nga pwede ma-enjoy. Same thing sa may mga barangays nga rigya sa Medalong Kamadyas. Narigyan kita nga barangay nga may Rafflesia speciosa. Pwede kita kalantaw kang wildlife, may mga cloud rock kita. So those are the very things nga gina-consider natin manaw nga inyong barangay ang top natin for community-based organization. Ang dyan nga CBO naga-aiman sa pag-protect kang ating environment. Di ba lang kung gastakon nga kung educated kita, kung manan natin, kung ano ang may dyan kita, of course, pinsaran natin kung paano dyan protektaran. Ay kung madura dyan na, wala nung tiyaraktunan ng mga tao, wala rason para mag-agtupang turista ka ninyo. For example, ang inyong cloud rat nga sara niya sa mga bagay, manhaw. Gusto ka mga turista mag-agto sa may madyaas para makita ang tawag ng cloud rat. Now, kung nabuso natin gawin ka pa, these are ecotourism activities. Ang ecotourism activities, amo dyan mga bagay na hindi makahalit sa atin nga environment. Wala ko dapat na kapanan na bukid para magpatindag na hotel. Ang ecotourism, low impact sa mga environment. Amo dyan mga example kang ecotourism activities. Trekking, mountaineering, wildlife watching, scuba diving, snorkeling, caving, kayaking, rafting, and surfing. Ang caving, isa pwede mo dyan sa spelunking. Okay, so amo dyan mga bagay or amo dyan mga activities na hindi gid makaapekto sa ating environment. With proper management, hindi gid maapektuhan ang balance kagabuhi niya sa ating environment. This is important. Ecotourism is a growing segment of the global tourism industry that is making significant positive contributions to environmental, social, cultural, and economic well-being of destinations and local communities around the world. Bisan sa diin ko kadya magadto nga bahin ng Pilipinas, puro ginapromote ng ecotourism. So, ang antike magatawas man sa may amo nga bandwagon, ecotourism man natin. Kag mas may edge kita, kay duro-duro kita gani when it comes to natural resources, duro-duro kita pwede ipabugal. By increasing capacity, building opportunities, ecotourism is also an effective vehicle for empowering local communities around the world to fight against poverty, to achieve sustainable development. Furthermore, ecotourism has provided an impetus to assist in greening the tourism industry on many fronts. So, amo na nga ginatap natin ginang community kay gusto ginaton nga ang community mismo ang maka-benefit kang
roots of labor kang dyan ginatawag na ecotourism. What are the advantages and disadvantages of ecotourism? Mas magabala kita, for me, positive kitang ecotourism, may dyan marang disadvantages. Patas kang kalayo. Ang kalayo may advantage kang disadvantage. Ang kalayo, makatao ka natin or makapala ka natin ng pagkain. Ang kalayo, makatao ka natin kakasanan. Pero kung hindi kita kamaan, mag-manage kang kalayo, pwede na nga sunugon ka mo, sunugon inyong propyutan. Sakto, hindi. So, ganun nga bagay, may advantage ka disadvantage. Lagtawin natin ang anak ka ecotourism. Ang advantages ng ecotourism, a well-established or ang manami ka nga pag-establish ng ecotourism has minimal impact on the environment. Minimal meaning gamay lang. Wala hindi epekto dyan sa environment, hindi dyan halit sa ating nga mga kahuyan, sa ating nga mga kasabatan. It builds awareness and respect for the local culture and environment. So kung may intindihan ko ang katurista nga dapat gali kung mag-abot kami sa may mga lugar, bawal gali bigyan ka dyan magdubrak sa bibigin lang, no? Kaya bawal gali dyan kananda. Or bawal magpamutot ng mga bulak. Kag according sa culture, abi kang sa kultura, bigyan sa mga dyaas, bawal ikaw abi pamutot, magbuhay pa naman souvenir, bulan ko dyan bato, bulan ko dyan kung ikapon namin, kasi dyan, nagpupunjut ka muna kung ano dyan, sa may conclusive experiences for all. So, marami na experience siya, basta ecotourism ang ating pag-istoryahan. And of course, sa ginambal natin, bawal kita benefits na matao na sa katawan. And then secondly, it educates visitors by an on-site visit about the local political, social, and environmental issues. Karang ng mga bagay, hindi pa natin matunan sa internet lang or sa TV lang. Ang pinakamalaming nga edukasyon ka natin is kung magtunan natin on-site, bigyan kita mismo sa may lugar. No? Money from the tourists go back into the conservation of the area. So, ang gani, ang proper management ng CBO, ng community-based organization, ng inyong grupo ng inform kahapon, ang pag-manage, a portion kang kwarta nga matipon ninyo para sa environmental protection. Ano bala ang mga projects or mga activities na pwede natin mabuhat para nga ma-protektaran natin or ma-conserve natin ang ating mga natural resources. Like tree planting activity, di require ka mo, pwede kita kapangayo ko sa may enro, karoon kang mga taranan natin, tapos pwede kung may kwarta mo dyan, pwede ka makapreparar ka snacks, parang after ka tree planting nyo, may snacks ka mo, di ba? A wildlife habitat, for example, is protected. Now, kulak kang na flesh siya nga nagtubog pa lang. Di ko maubos mo na kung kalapak sa mga garga. Grabe ang naunang kang importansya sa sandang natural resources. Ako man lang buhatan namin dito sa US. Pagbalik ko sa US, dapat magbuhat kita ko kasang activity para maprotektaran na naman ang among natural resources.